Sabi ko sa inyo no man is an island. Kaya dapat meron kang ka-teamwork. Kasi pag may teamwork, it makes your dream work. Diba? Inulit lang no? Magandang umaga sa lahat. Ang aga kong nai-stress. Natulog ako ng maaga, nagising din ako ng maaga. 2 in the morning, gising na ako. So medyo groggy ako. Kaya sana ang decision ko sana is magpahinga muna, mamaya na mag-live. Ang problema ko, nung gising ako ng 2 in the morning, ang haba nun, ang alis namin sa bahay, mga 5:30 in the morning. So, ang haba nung time ko para magkutkot at maggawa ng kung ano-ano. Naharap ko ngayon yung yung account ko sa Facebook. Kung ano-ano na naman yung naklik ko. Kasi nagtataka ako yung iba kong pinost, hindi lumabas. Nung pala, pagka ganon, may problema na dapat mong ayusin. So, I tried to fix it. Tapos, nakarating ako doon sa may mga sinasabing ads. May naklik ako na mali na naman. Ano mo yun? Sabi ko sa anak ko isang araw lang, hindi na ako magkikiklik. Pag kami nag-email, stop ako. Hihintayin ko yung sasabihin nila kung ano gagawin. Pag sinabi nila sila naaayos. Kanina nagkiklik na naman ako, meron na naman akong kapalpakang nagawa. Na-depress na naman ako. Alam niyo yun? Ang bilis kong ma-depress. Kaya sabi ko, hindi talaga ako pwedeng walang ka-teamwork. Diba? Kaya content ko ngayon, dapat may ka-teamwork. Kasi pag may ka-teamwork ka, yung dreams ninyo, parang mas madali na, o parang mas malinaw yung maging realidad. Ngayon, yung ginawa kong problema, i-fix na naman ng anak ko. Ang galing ng mga anak, Kaya sabi ko sa inyo okay lang ako nang wala si husband. Basta meron akong, andyan yung mga anak ko. Diba? Nakakalungkot. Hindi ko alam kung ano yung result nun. Kasi may nakalagay automatic deductions, automatic payments. Ay, hindi ko like yun. Hindi ko like yun. Kasi, doon sa nanay na katulad ko na nakabudget, na pinag-iisipan lahat kung saan dadalhin yung pera, dahil nag-i-start pa lang kami. At tanda ko na nag-i-start pa lang din kami. Ganun talaga yata So yun, i-fix niya yun, tapos hindi na ako magkiklik. Ang gagawin ko na lang, i-enjoy ko na lang tong journey na to. Kasi ganun naman in-enjoy ko lang siya, kahit noon pa ako merong mga notifications na get your earnings, hindi ko kinukuha kasi nga, iba nga yung reasons ko bakit ako nandito sa social media. Meron akong sariling rason, bakit ako nagbablog, bakit ako nagla-live. Kasi, sabi ko nga, ano pa ba susulingan ko? Hindi ba wala na Kaya pag may nakikita akong mga nanay o mga asawa na ganito nagla-live, nagbablog, yung totoong buhay din, sabi ko, gets ko kayo. Yung mga ganon, pina-follow ko yun kasi pareho kami parehong-pareho kami ng pinagdaanan at pinagdadaanan. Mga iniwan ng asawa o mga naging side chick o naging kabets, parang mga ganun ba? The same story lang. Diba? Ini-enjoy ko lang to Ngayon, balik ako doon sa dati, i-enjoy ko lang. Nagkataon lang na tinanggap ko yung
notification ngayon na submit the following, submit these documents for you to be able to get your earnings. Nag-submit no? Ngayon, maraming recommendations, binabasa ko, kaya ko. Ang problema, sa paghabol ko doon sa mga suggestions para makuha ko yung mga levels, yung mga dapat gawin para ma-reach mo yung promo, nagkakabuhol-buhol ako. Kasi kung binibigay 7 days, workaholic nga ako Yung 7 days na gagawin mo, gusto ko gawin ko in 2 days time. Hindi ko papaabutin yan ng 5 days or 6 days or 7 days. Aaprahin ko yan. Siguro na-irritate sa akin. Kasi, yung ipinopost ko, halimbawa 5, ang nakita ko lang 2. Missing yung 3. So, tinrace ko ngayon, bakit hindi pumapasok? Nung pala, mayroong dapat ayusin. Or, parang umu-over ako doon sa limitations. Kaya lang kasi, ang tingin ko lang kasi, bakit nagbigay sila ng limited days? Pagka kasi nagbigay ka ng limited days, it could be, yung limited days na binigay mo, pwede mong gawin yun ng mas maaga para matapos. Pero bakit parang may limit, di ba? So, napapasil ako. Napoprostrate ako pag ganun. Kasi kahit sa trabaho dito, sa pasyente ko, pagka sinabi nung pamilya na ito gagawin, bibigyan nila ako ng 2 days, hindi ko hihintayin yung 2 days. Kung kaya kong tapusin yun in 1 hour o 2 hours, tatapusin ko yun. Bakit ako maghihintay ng 2 days kung kaya kong tapusin agad, di ba? Aprado. Di ba? Ganun yata yung, sanay kasi akong trabahante ako Sanay ako sa multitasking. Kahit ngayon, sanay ako sa multitasking. Kaya ko nagluluto, naglilinis, naglalaba. Tapos kumakain, kaya kong pagsabay-sabayin yun. Kaya ko yun. Hindi katulad ng iba pagluto-luto lang. Hindi ako yun. Naiinip ako habang hinihintay kong kumulo yung isinalang ko. Kailangan meron akong haharapin. Kasi pagka wala akong haharapin, magpe-Facebook ako. Doon magiging busy ako, makakalimutan ko na yung iba. Tatamarin na ako. Ganun Pag trabaho ako, trabaho. Pag lamierda ako. Ganun ako Pag tinamad ako, tamad talaga ako. Kanina sinipag ako magkukot-kot, napahamak na naman ako. Hindi pa tapos yung problema ko dun sa credit card ko. Ito na naman. Ano na naman yung moral lesson doon sa nangyari? Dapat po, hindi basta dapat nag-aapra. Tsaka dapat, kung bago ka doon sa isang senaryo, sa isang sitwasyon, ingat ng konti. Lalo pag involved ay pera. Ako pa naman. Yung pera ko, konti lang. Pinagkakasya ko lang. Diba? Ako yung napakatagal ng panahon na mag-isa ko lang na kumakawag. Diba? Simula nung matuto ko maghanap buhay, mag-isa lang ako talaga Kaya, yung nangyari ngayon, Diyos ko, dahil 2:00 madaling araw, hindi ko nakikita yung mga messages ng iba, hindi ko tinitingnan mo, pagka na-focus ako Kaya masyado ako na-depress na naman minessage, na akong magawa, tinatry kong i-fix, kasi ako yung nag-create ng problema, tinatry kong i-fix, hindi ko na-fix, so, call a friend, call anak, tinext ko yung anak ko, anak, ayusin mo. Sige mami, titignan ko. Tapos sabi ko, sige, magla-live muna ako. Kasi dadaing na naman ako. Diba? Sabi ko nga, tayong mga nanay, ang gusto natin
the best na magagawa natin sa mga anak eh. Bakit ako nagsisipag? Oh, naku, Lito, buti, ayan ka, hello. Naku, may ginawa na naman akong kapalpakan. Kaklase ko nung college, si Lito Liklikan, taga Quezon City yan. Naku, Lito, yun ang problema ko. Okay na sana eh. Ngayon, balik ako sa dati. Hindi, parang ayoko nang sumali doon sa mga promo nila, yung para mag-level up ako. Ayoko na. Napahamak na ako eh. Pagka napahamak na ako, kasi Lito, hinto na ako eh. Oo. Parang tingnan mo, 'di ba? Nagkaganyan ng married life ko. Ayoko nang mag-asawa uli. Nauwi na naman doon. Pero hindi. Kidding aside, nakakatakot pag merong involvement ng pera. Kasi ang natandaan ko doon sa lumitaw, kasi kinlik ko eh, tapos may lumitaw. Tapos, automatic. Ano ibig sabihin ng automatic? O sabi, click uli. Nag-click ako uli. Tapos sabi, for approval na. Na-approve. Automatic. Nakita ko eh. Naglagay na automatic deductions. If in case walang itideduct, magkakaroon ako ng bill. Oh, diba? Ang ganda ng offer ni Meta. Kaya lang ang problema ko nga, hindi nga ako marunong dito. Pag medyo na iba, sira na diskarte ko. Nababangingi ako. Nabobobo ng bobong-bobo talaga. Nag-i-enjoy ako sa Facebook. Kaya nga nagsasuggest ako sa inyo eh. Nag-i-enjoy ako dito sa page ko. Ang problema ko lang, pagka overwhelmed ako, pag masaya ako, pumapalpak ako. Pag malungkot ako, pumapalpak din ako. Kaya, kailangan talaga, talian ko ba yung daliri ko? Hindi pa. Nakaka-depress. Hindi pwede na yung konti kong meron, dahil sa kapalpakan ko, magkakaroon ako ng automatic na deductions kasi wala naman akong earnings pa. Para yun yung naging translation ko dun eh. If you don't have earnings, bakit mo isusugal yung kung ano yung meron kang konting savings, diba? Parang hindi ko yata gets yun. Hindi ko carry yun. Kaya, ito ko, imino-motivate ko kayo, ini-encourage ko kayo. But now, ito ko, nagkamali ako. Kaya, ang masasabi ko, kung i-enjoy nyo, pero ingat sa pag-click. Pag merong mga suggestions, ingat. Pag hindi kayo sure, magtanong. Ang problema sa akin, nag-iisa ako. Natutuwa ako doon sa mga na-motivate ko na mag-page account. Kumikita na sila ng maganda. Tapos, ang ganda na. Naungusan nga ako eh. Pero hindi ako bitter doon ha. Ang iniisip ko doon, kasi kasama nila yung family. Katabi nila yung anak nila, meron silang partner in life, yung asawa, may mga kapatid, may mga kamag-anak, di ba? Easy na maghingi ng help. Ako, wala akong help. Ang help ko, magte-text ako sa mga anak ko. Tatawag ako. Yung mga kapatid ko, ite-text ko kumisan dahil nasa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Amerika, magkasama kayo sa bahay pero hindi kayo nagkikita. Kailangan sadyain nyo, silipin ng isa't isa para kayo magkita. Na-depress ako. Na-depress ako. Kailangan may teamwork. Pag wala kang ka-teamwork, yung dream, hindi mag-work. This is a dream kasi nagkaroon ako ng tagapagtanggol, hindi ba? Nagkaroon ako ng sandata. Yung aking bibig at yung aking damdamin na ilabas ko dito sa Facebook, sa YouTube.
ito ko, na ipagtatanggol ko yung sarili ko. Kaya lang, hindi ko yata kaya na magkakaroon ako ng deductions. Diba? Yung dahil nagkaroon ako ng mistake. Sabi ko, anak, ayusin mo. Hindi ko pagka nangyari yun, i-off ko to. Hindi pa. Kasi nakapasok na dun yung ko eh. Nagkaroon na ako ng earnings eh. Pumasok na sa bank account ko eh. Meaning to say, meron ng access. Hindi ba? Hindi pwede. Pag hindi na ayos yung anak ko, i-stop ko to. Kasi hindi pwede. Pero baka naman maayos kasi lahat ng bagay naaayos naman. May kaayusan naman. Hindi naman pwedeng walang kaayusan. Kaya nga lang, yung intindihin habang inaayos at habang hindi naaayos yung ginawa ko, yung kapalpakan ko, yun yung agony. Yun yung kaguluhan ng pag-iisip, hindi ba? Nakakainis. Nakakainis. Nakahiga na ako, ayun ayun sa floor. Sa floor, ayun. Ayun. Naglatag ako sa floor, dito sa CR. Yung kwarto dito, ako matutulog, pero ayokong gamitin. Ayoko. Kasi yung pasyente ko, sa living room lang natutulog sa recliner. Kinuha nila yung kwarto for me. Pero hindi ko ginagamit. Gusto ko dito sa CR. Mas manatag ba ako? Diba? At saka, ang layo kasi nung lalakarin ko pag iihi ako ng ihi. Hindi, tsaka simple lang ako talaga eh. Simple lang ako. Pati sa pagkain, simple lang ako. Nagtataka nga lang ako, ba't ang sabi nila eh, bongacious ako, suplada ako, hindi po eh. Sa sobrang kasimplihan ko, mas gusto kong manahimik sa isang tabi. Na nagiging madaldal lang ako pag humarap na ako sa mga pasyente ko or nung may eskwelahan ako. At ito, nagdadaldal ako dito sa platform, sa social media. Kainis, ang aga. Ang aga kong dumadaing, Yun lang. Kasi baka yung mga in-encourage ko, maka-experience ang ganito, sisihin ako. Wag. Kaya ako nagbibigay ako sa inyo ng warning. Don't just click. Magtanong, isipin nyo muna. Hindi ako nagtanong, binasa ko. Siguro mali yung interpretations ko kasi English eh. Pero hindi tama eh. Tama naman eh. Siguro dahil overwhelmed ako. Parang happy ako sa nagiging result. Kaya lang, nung binasa ko na, after nang ma-approve ako, binasa ko na yung rules. Pag walang ma-deduct, merong i-build. Yun ang hindi ko gusto. What if wala akong maging earnings? Yun ang ayoko, di ba? So, yun lang. Yun yung gusto ko i-share. Sana hindi ko kayo katulad. Kasi, sana hindi kayo nag-iisang kapareho ko na pagkakailangan ng help, magte-text o tatawag. Hindi ko pwedeng buligligin yung mga kapatid ko kasi hindi naman sila mahilig sa Facebook. Yung mga pamangkin ko dito, hindi rin. Nasa nga sila eh. Nasa IG, Instagram ba yun? O basta doon. Doon nga sila eh. Bihira sila mag-Facebook eh. Bihira rin sila mag-YouTube. Kaya sabi ko nga, itong problema ko na to, I created it. So, I need to fix it by myself. Pero dahil hindi ko kaya, call anak. Diba? At saka, talaga, totoong-totoo, kailangan meron kang ka-teamwork. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. No man is an island. Yun. Pag meron kang asawa, congrats.
may partner ka. Pag meron kang anak, pareho tayo, may anak. Yun ang kakampi ko. Kasi nga iniwan nga ako ng asawa ko, di ba? Pinagpalit ako. Diba? Kaya yun yung hard part. Kaya anything na makikreate na problema, anything na dadating na problema, I need to solve it by myself. Kaya iniiwasan kong makagawa ng problema. So far, ang mga nagiging pagkakamali ko talaga, yung kahinaan ng knowledge ko sa computer. Yung kahinaan ng knowledge ko sa sinasabing AI, Artificial Intelligence. Mahina ako dyan talaga. Marunong ako mag-computer, yung tama na ako doon. Marami akong pagkukulang. Nang dahil sa pagkukulang ko na yon, kailangan ko talaga ng ka-teamwork. Hello, naghahanap ako ng ka-teamwork. Nanawagan no? Hindi. Sa tamang panahon, darating yung partner mo. Kasi hindi pwedeng wala kang partner. Hindi rin pwede na mananatili kang problemado. Kasi hindi yun yung pangako ni God. Hindi yun. Ang pangako niya, magandang buhay para doon sa mga taong may tiyaga, may paninindigan para sa kanyang pananampalataya ko, di ba? Nananampalataya naman ako. Hold on ako, kapit ako. Nagkamali lang ako talaga. So nga, no? Ganun talaga. Walang perfect. Sige po, yun lang. Ano yung moral lesson? Hinay-hinay. Huwag apra ng apra. Kahit workaholic ka pa, di ba? Tatanungin ko kayo ngayon. Galit ba kayo sa katangahan ko? Sagot, oo naman. Kasi, yung katangahan, hindi acceptable yan. Kaya nga meron tayong daily learning. Dapat yung araw-araw mong buhay, meron kang natututunan. Pag wala kang natututunan, pagkukulang yon sa part mo, hindi sa part ng iba. Kasi, hindi kanila ipag-aaral. Ikaw mag-aaral for yourself, hindi ba? Yun lang po. Sorry, ang tanga ko talaga, no? Sorry for myself. God bless po sa ating lahat. Malungkot ako. Nahihiga muna ako. Sana makatulog ako kahit ilang minuto. Pero kung hindi ako makakatulog kahit ilang minuto kasi problemado ako eh. Pag problemado ako, do sleep. Kain ako ng kain. Buti na lang, hindi ako pwedeng kumain ngayon. Hindi ako pwedeng mag-ingay sa kusina. Tulog pa yung pasyente ko eh. Kaya, good for me. Nakakataba yung kain ng kain. Sige po. God bless sa ating lahat. Loves ko kayo.